Matapos makumpirma na ang ating mga Malvar-class corvette ay na-reclassify na bilang frigates, nito namang nagdaang Asian Defense and Security Exhibition 2024, kinumpirma ng Hyundai Heavy Industries, na ang mga kasalukuyang mga Jose Rizal class ngayon, ay mare-reclassify din kalaunan, bilang mga corvette. Ito umano ay bahagi ng Philippine Navy Ship Classification Standardization, dahil sa mga darating na mga warships sa kanilang fleet, na una nang kinumpirma, na magkakaroon ng additional na mga armaments ang mga warships na ito, na ang budget ay kukunin mula sa 7.6 billion pesos weapon upgrade sa allocation sa susunod na taon 2025. Kinumpirma rin ng Hyundai Heavy Industries, na sisimulan na ng gobyerno ng Pilipinas, ang pagbili ng karagdagang 2 pang Jose Rizal class ngayong 2025. Ang impormasyong ito, ay ibinunyag din sa plenary budget hearing ng Department of National Defense noong nakaraang buwan, sa House of Representatives. Ang karagdagang Jose Rizal class vessels, ay magiging bahagi ng 25 billion unprogrammed AFP Modernization Fund, para sa 2025, dahil sa ire-reclassify ang Jose Rizal class sa pagiging corvette, ito ay nangangahulugan na ang 2 bibiling Jose Rizal class, ay magiging corvettes din ito. Magkakaroon din umano ng pagbili, ng karagdagang Malvar class, bagamat pag-uusapan pa kung ilang units ang bibilhin, dahil ang lahat ay nakadepende sa available na fund para sa mga ito. Ayon sa ulat, ang pagbili ng karagdagang Jose Rizal class, ay iba pa umano sa napaulat na 2 malalaking frigates, na nauna nang nagbabalita na bibilhin sa susunod na taon. Kung totoo itong ibinunyag ng Hyundai Heavy Industries, nangangahulugan na kaya ito na talagang mga Korean-made na ang mga warship ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, sila ang gumawa sa ating 2 Jose Rizal class, 2 Malvar class, at 6 na offshore patrol vessels, na suma total ng 10 barko. Kung sila pa ang gagawa sa additional na Jose Rizal class, at 2 pang Malvar class, at 2 pang destroyer-size na frigates, then magkakaroon ng aabot sa 16 na warships ang Philippine Navy, na lahat ay gawa sa South Korea. Hindi natin masasabi kung talagang totoo ang sinabi na ito ng Hyundai Heavy Industries, o baka ang ibig niya lang sabihin ay mag-a-acquire ang Philippine Navy ng additional na mga warships na kasing bigat ng mga binabanggit niyang mga frigates class ng Pilipinas. Ang France, Germany, Spain, at Turkey, ay ilan lamang sa mga bansa na nag-offer ng kani-kanilang mga warships para sa Horizon 3 Frigates and Corvettes Acquisition Project ng Philippine Navy, kaya mahirap paniwalaang nakapagdesisyon na ang Philippine Navy na lahat ay gagawin na sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea, gayong tumatanggap pa sila ng offer mula sa ibang bansa. Ganun pa man ang lahat ng ito ay ating mabigyang linaw, sa susunod na taon, kung sakaling mabigyan ng fund ang 25 billion pesos on program fund ng AFP Modernization Program sa fiscal year 2025. Ang Israel ngayon, matapos ang matagumpay nilang kontrata sa siyam na fast attack interdiction craft, ay masigasig na rin ngayon na ino-offer ang kanilang S-80 SAR corvette. Ano pa't pinakita nila ang scaled model nito sa nakaraang Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City. Ayon sa Israel Shipyards Limited, pinagmamalaki nilang ang kanilang SAR corvette, bagamat mas maliit at mas magaan kung ikukumpara sa mga kilalang mga warships ngayon sa buong mundo. Ngunit kung pag-usapan ang firepower at capabilities nito ayon sa kanila, ay kayang makipagsabayan ang maliit na SAR S-80 corvette nila na ito. Ayon sa kanila, kung pagbabasehan ang capability na dala ng kanilang SAR S-80 laban sa mas malalaking mga frigate at corvette, ay di hamak na mas mura umano ang sa kanila. Ito ay nangangahulugang mas maraming SAR corvette ang maaring mabibili ng Pilipinas, sa parehong halaga na kanyang inilaan sa 2 barko, na may parehong firepower at capability sa kanilang SAR S-80. At hindi lang iyan, ayon sa Israel Shipyard Limited, tulad ng mga Sholdag fast attack interdiction craft na kanilang na-deliver sa Philippine Navy, ay handang-handa rin umano ang Israel Shipyard Limited, na magbigay ng full technology transfer sa Pilipinas, upang makakatulong sa binubuong self-reliance defense posture ng bansa. Ito ay nangangahulugang tulad ng mga Sholdag fast attack interdiction craft, maaring alalayan din ng Israel Shipyard Limited ang Philippine Navy, kung paano gagawin ang isang SAR S-80 corvette, at ibigay din sa kanila ang mga kaloob na technology sa barkong ito. Ang SAR S-80 corvette,
ay maaring lagyan ng iba't ibang klase ng missile system na gawang Israel, o kahit ng anumang weapon system ng ibang bansa, depende sa kung ano ang kailangan ng customer. Dagdag ng Israel Shipyards, ang S-80 class ay hindi matatalo sa versatility, mas mataas na payload, mas mataas na weapon suite capacity, at mas wider spread ng electronic warfare system, at marami pa, na di pwede sabihin. Ang barkong ito ay idinisenyo para sa stealth, agility at nangunguna sa cutting-edge technologies capabilities, na kinakailangan sa mga future war scenario na maaring mararanasan ng bansa. Ang SAR S-80 ay magbibigay sa hukbong dagat ng Pilipinas, na epektibong maprotektahan ang soberanya nito, ma-maintain ang exclusive economic zone nito, at mapanalo ang mga sibattle sa panahon ng digmaan. Ang S-80 ay tough at rugged na maglalayag sa mga open sea, at kontrolin kahit ang mga littoral areas ng isang bansa, ngunit sa mas mababang presyo. Ang default armaments nito ay 76mm main gun, 4x4 cell vertical launch system, na Buraq 8 surface-to-air missiles, ngunit pwede naman kahit ibang klaseng DLS, dalawang launchers for suicide drones bilang anti-ship and land attack weapon, dalawang secondary guns na 25 or 35mm Rafael Typhoon, at may space pa ito para sa light helicopter or naval UAV, at dalawang RHIB boat. Sa mga sensors, ay meron na siyang AESA Air, Surface Search Radar, Fire Control Radar, Navigation and Helicopter Operations Radar, at matinding electronic warfare system para sa defensive and offensive warfare nito. Kung nanaisin ng Pilipinas, maliban sa dalawang suicide drones, ay pwede rin itong kargahan ng hanggang 8 anti-ship missiles. Di man kasama sa pinakita ang anti-submarine capability ng barkong ito, ngunit ayon sa Israel Shipyard Limited, ay nakahanda ang barkong ito para sa ganoong capability, at palaging pinagmamalaki ng Israel Shipyards Limited, na pwedeng magkaroon ng kapantay na kakayahan ng Pilipinas sa kanyang mga barko laban sa kanyang itinuturing na malaking banta na China, ngunit sa mas mababa o mas mura na presyo. Nakakawalangga naman ang mga balita patungkol sa multi-role fighters acquisition ng Pilipinas, ngunit at least sa susunod na taon ang Philippine Navy, ay gumugulong na ang kanilang pagbili na naman ng mga karagdagan pang mga sea surface combatants, kahit na hindi pa na-deliver ang 8 additional na warships na kanilang pinagawa sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Tayo ay naniniwala na nasa tamang landas ang ginagawa ng Philippine Navy, na tuloy-tuloy na pagbili ng mga kagamitan, na kahit man lang sa karagatan, ay mayroon tayong pangpigil sa ating mga kalaban. Sana ang multi-role fighters acquisition ay matutuloy na rin bago matapos ang taon, o kahit sa susunod na taon, dahil labis din itong kailangan ng bansa.